Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong si BP Inday Sara na ito sa malupit na kamay ni Kuting ng Norte at kanyang mga kasamahan. Ngayon nga ay talagang pinapatugis na nga ni BP Inday Sara kung sino nga ba talaga ang gunman na ito at pinapahuli na rin para nang sa ganoon ay maimbestigahan dahil kuhang-kuhang nga sa CCTV video kung paano nga inambush si VP Inday Sara. Dito nga natin mapapatunayan na talagang garapalan na nga ang galawan ng mga tambaluslos at mga pulpolitiko na ito dahil talagang tinik na sa lalamunan si BP Inday Sara sa kanila. Lalong-lalo na ngayon na si Bonjing na ito ay naging ombudsman na naman at gusto talagang ipaimbestiga nga raw si BP Inday Sara. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hawak na nila ang matataas na opisyales, matataas na posisyon. Ngayon nga ay wala nang kahirap-hirap sa kanila para magpatumba ng isang matinong mga opisyalis ng bansang Pilipinas. Kung kayo ba ay tatanungin mga kaibigan, so, suportahan ba ninyo si BP Inday Sara or si Bonjing or si Kuting ng Norte? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Panoorin nyo natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa 1 trilyon, more than that, ang nanakawin nitong mga bangag na ito. Okay, bangag, lahat sila halo-halo. So kaya talagang dapat patigilin nyo na yung mga bangag na yan. Alam mo kasi nakakapagod, no? Na magsalta everyday, ganoon, magnanakaw yung mga hayop na yan. Pero good thing, kasi nga, even itong who's that? Si Alfred Romualdez, okay, ng Leyte, ay nagsalta na rin na mayroong 7 billion, okay, na anomalies dyan sa mga infrastructure projects mismo sa bayan dyan ni Martin Tambaluslos. And also, tingnan mo, let's say for example, yan ay nabawi na natin lahat. Allegedly, yung mga ninakaw nila, si Risa, budget insertion 3 billion, doon sa sinasabi ni Alfred Romualdez, 7 billion. How much is that? Yung hinakot ni Master Sergeant Guteza, 1 billion na yun sa isang pagkakataon kay Zaldico at saka kay Tambaluslos. Yung ninakaw ni Lisa Tanas, di ba, na billion, yung confidential file nila. So kawawa talaga yung bayan. Then, ang mangyayari na lang talaga sa inyo, forever kayong kawawa. Forever kayong mahirap. Forever tayong hindi lang third world country. Extreme pa sa third world country na sinasabi natin. Mabuti pa nga in the past kahit tatagurian tayong third world country, medyo okay pa siguro yung situation if you compare. Dahil sinabi nga imagine mo, mga kaalyado mismo ito ni Bangag. And by the way, mga kababayan, I hope si Chavit Singson, talagang tumulong siya, i-push talaga, I don't know kung paano niyang tumulong, maghanap siya ng video, ebidensya, and everything. Allegedly, yung flood control dyan, katatanggap ko lang, ito ng information. Okay? Allegedly, merong 61. Ang kay Risa Ontiveros, kung yan ay mapatunayan, payat lang yan. Merong kailangan, sabi sa akin dito, eto taga-Congress to. Okay? Ang sabi niya, Sandro has to answer 61 billion pesos in his district for those ghost projects. So ito ay message sa atin, fresh, na meron allegedly na 61 billion na ghost project itong si Sandro Marcos. Okay? Sabi nga niya, do you think Tambaluslos will name Liza Marcos as his accomplice? Tinanong niya sa akin. Okay. And will Liza Tanas accuse Tamba of being the mastermind to save her son, Sandro? Okay?
Ngayon, mga kababayan, kailangan i-expose natin, kailangan malaman natin, dapat talagang busisiin ikaw naman, even though hindi ka na, it's good thing, no, na wala ka na dyan sa independent commission na yan, Mayor Magalong, since taga Baguio ka, taga Norte ka, kayo mga taga Norte dyan, baka gusto nyong pagtulungan ito. Dahil di umano, may nireport sa atin na may 61 billion. May screenshot ko, i-post natin. 61 billion pesos ang ghost project ni Sandro Marcos. Kaya talagang wala nang mangyayari sa buhay ninyo, mga palangga, dahil ang mga jutang ginimis, Marcos Jr., Martin Tambaluslos. Okay? At etong si Zaldico, lahat sila, mga kababayan, ay talagang uubusin ang pera ninyo. Right? So, alam ko excited na kayo sa ating headline. Okay? Hanilet, binasos ng Breton, Inday Sara, kilala. Bitin mo lang natin yung kay Hanilet, yung kay Inday Sara. Alam niyo, sa aking mga palangga, especially sa The Hague, sa Europa, saan man kayong part ng mundo, alam niyo, nakikita ni Vice President Inday Sara ang mga oportunista. Okay? Huwag ninyong isipin na porket may mga taong nakadikit sa kanya at ginagamit siya, di ba? Ay yun ay may talagang connect kay Inday Sara or everyday nag-uusap sila ni Inday Sara, ganyan-ganyan. Hindi yan totoo. Okay? Nung nakaraan lang sa Kongreso, nasa Kongreso, sa Senate, di ba pumunta si Inday Sara dyan, doon sa budget hearing, maraming oportunista doon na nagpa-picture sa kanya. Sabi ko nga, as a vice president, hindi naman gagawin ni Inday na sasampalin niya yung mga oportunista, di ba? Unless na lang kung pikon na talaga siya, hindi naman niya sasampalin na ikaw putang ina oportunista ka, di ba? Mga ganyan-ganyan. Ngayon, mga kababayan, ang totoo niyan, matalino yan. Okay? Alam ni Inday Sara kung sino ang dugyot, kung sino yung bastos, kung sino yung nagagamit lang ng kanyang pangalan. Okay? Kaya huwag kayong magpadala sa mga optics. Okay? Huwag kayong magpadala sa mga dinner ng mga alpotera. Diba? Yan ay pinakikisamahan lang. Dahil nagpapanggap na para sila. Diba? Sa mga Duterte, tandaan nyo, ang dami ng mga Duterte noon na sinuportahan natin. Even mga inappoint ni Pangulong Duterte. Look at General Anyo. Traidor. Diba? Ipinagkanulo si Pangulong Duterte. Ang dami pa niyan. Kaya si Sara, ayan si Prinsesa Sara na yan, alam mo, hindi naman Shonga Bells katulad ng mga alpotera. Okay? Hindi yan, alam nyo, sila, ang galing mag-optics ngayon, nangingikil na naman sila sa inyo, nangingi na naman sila ng pera, gamit na naman ang mga kawawang kababayan natin sa Cebu. Okay? Na walang proper diba? Nagdedemand ng proper audit, diba? Sa aming mga sa aming mga event, Pero ngayon, tignan mo sila, nagbibigay ba sila ng proper audit? Nagpapadala nyo na naman daw yung pera doon sa kanilang trusted supplier. Sila yan ng mga alpot. Ngayon, nasa inyo naman yan, pera nyo naman yan, wala naman akong pakialam. Kung gusto nyo magpabudol kayo. Di ba? At yung mga pera nyong pinagkudkuran ninyo ng CR. Kasi, inaano kayo kinukutsa kayo ng team ng mga hayop na ito na sila daw ay nagtatravel sa The Hague at gumagastos ng sarili nilang pera. Yung isang gorilla ang nagsabi noon na I hope, hindi siya makasira sa KOJC at sa SMNI na kayo daw dyan sa The Hague ay nagkukudkod lang kayo. Kaya wag nyo ibigay yung pera ninyo sa Team Alpoter na pinagkudkuran ninyo. Wag nyo ibigay yung pera. Ang nakakalungkot kasi, I know, kung gaano kayo passionate when it comes to fighting for what is right and fighting for PRRD. Yung mga pinagkudkuran ninyo dyan sa Hague, yan ang pinanggagastos ninyo dyan sa pamasahe nyo sa bus
mula sa UK o kung saan mang part ng Europe para mapakita nyo yung suporta kay Pangulong Duterte. Tama, di ba? So, wag niyong ibibigay yan. Okay? Huwag niyong ibibigay ang pera ninyong pinaghirapan ninyo kasi ganun kayong kutyain. Okay? Lahat naman tayo, wala pong, I don't know, maliban na lang talaga, lahat kahit mayayaman dito sa Amerika, kumukudkod ng kubeta. When I say kumukudkod, naglilinis. Kung hindi ka naglilinis ng kubeta, ibig sabihin, o ng CR, yan kasi ginamit nilang word CR, dugyot ka. There are times, di ba? Lahat naman tayo, well, ayoko na pumunta doon sa ano na yon, kadugyutan na yon. Huwag niyong ibibigay ang pera ninyo. Yun lang ang pakiusap ko. Kasi ganito kayo kalaitin ng mga to. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi po tanga si Vice President Sara na katulad ng mga dumidikit sa kanya. Alam niya yan. The moment you open your mouth, you look at her, alam ni Sara kung sino ang opportunista. Sabi ko nga doon I wish I can, pwede kong sabihin yung pangalan, pero wag na, tsaka na lang. Meron doon, sa Senate. Na nakakatawa lang talaga, di ba? Alam niyo yan, kayo dyan na mga kamag-anak ni Inday, alam niyo kung sino yung tinutukoy ko, alam niyo kung sino-sino yung mga nandoon. But ganun pa man, ganito talaga ang labanan sa politika. Kanya-kanyang siraan, pero matibay. Tandaan ninyo, definitely not Robin. Okay? Not Robin, habi na yun si Robin. Hindi yun palangga. Ngayon, mga kababayan, sa mundo ng politika, actually, nakakaloka kasi hindi naman tayo political na tao, hindi naman tayo politiko. It just so happened, we talk about politics. So ngayon, itong mga Team Alpotera, mamili kayo. Yung ginagawa nila ngayon, pati mga anak ng mga nakabangga nila doon, nakapagtalunan nila doon sa dahig, ay inuungkat nila. Alam nyo ba, mga kababayan, ako binibigay ko sa inyo yung desisyon Ang ginagawa nila, number 1, sinulat ko bago ko makalimutan. Kasi yung isa doon na pinagtanggol yung asawa niya, Aquino ang apelyedo. So gumagawa sila ng kwento, uy, Aquino ka pala ikaw yung double agent. Aquino yung apelyedo mo, Aquino ka, ikaw ay makabangag. What the heck? Ganon po kabobo at kababa, at walang kwenta ang team ng Alpot na bumubukaka ang kipay. Okay? So, ibig bang sabihin, porket Aquino ang apelyedo mo, right? Porket ang apelyedo, ang Aquino, sa dami ng Aquino sa Pilipinas, even mga Espanyol Aquino. So, ibig sabihin, pag Aquino ang apelyedo mo, mga kababayan, ay ano ka na, bangag ka na. So, yun yung narrative nila na binabato doon sa kay Jason, pangalanan ko si Jason, na ipinagtanggol lamang niya ang kanyang asawa. And another thing, okay, akala nyo hindi alam ni Inday yung mga ginagawa nila, na gin-name drop nila si Inday, nasasabihin na, makakarating to kay Inday, makakarating to kay Basti. Anong ginawa nito ng mga Team Alpotera? Di ba pinagtatanggal nila yung live nila? Bakit nila tinanggal yung live? At nag-extract lang sila ng mga bagay na medyo pabor sa kanila. May nakasave na yun. Okay? At for sure, sa mga staff ni Inday, nakikita nyo, mga madam, mga sir, kung sino ang opportunista. Tama bang in-name drop si Sara sa kaguluhan na wala naman siyang kinalaman? Okay? Tama ba? Dito, ako alto kasi I know Sara, walang panahon yan wala nga wala nga, ang pagkakaalam ko, walang social media si Inday sa cellphone niya. Yun ang pagkakaalam ko lang. Okay? Ngayon, sa dami ng hinaharap ng Vice President, tignan mo ngayon ang ano ni Inday doon sa Cebu, di ba? Yung pagbigay niya ng kalinga right there and then. Kumpara dito sa Bangag na nag-optics lang, wala na yung panahon. I'm just talking dun sa people na nagmamahal kay Inday. Hindi naman layo-layo pa po ang laban natin. Na sana, titignan ninyo ang mga taong gustong gamitin si Sara. Alam niyo naman yan kung sinong opportunista. Huwag na tayong mag-anuhan dito dahil alam natin, look at me, alam niyo kung sino ang opportunista, kung sino ang
ang mga gago dito. Tama ba yan, mga sir, mga ma'am? Nag-away sila doon. Unang-una, dinadamay nila ako, wala naman ako doon. Okay, fine. Wala naman akong well, hindi naman lang ako mapapabagsak. Nagtulong-tulong na nga. Imagine mo, NPA, yung grupo ni Ontiveros de Lima. Pinabagsak ako niyan nung kay Bangag pa ako. So, nung bumaliktad na ako sa taong bayan, actually, hindi naman ako bumaliktad sa taong bayan ever since naman, taong bayan ako. Ibig sabihin, nung iniwan ko na ang mga bangag, nadagdagan ang gustong magpabagsak kay Maharlika, ang mga Ensimada supporters, ang mga NPA. And now, nung nahuban ko rin mga alpotera, mga oportunista, 3 na. 3 grupo sila, mga NPA, mga hardcore sila, mga mamamatay tao, mga solicitor general, mga lahat, versus Maharlika. At meron ng mga palangga ko na nagtatanggol sa akin, nandiyan kayo, na marami sila, pero wala silang political clout. Wala silang NPA group, wala silang armas, wala silang pera. But I'm grateful. Now, mga kababayan, eto ngayon, ang chika. Alam ni Sarah kung sino ang oportunista. And sana, doon nga sabi ko nga sa mga nagmamahal kay Inday, yung mga staff niya, tama po ba mga ma'am, mga sir, na itong nagpapanggap na nagmamahal kay Pangulong Duterte, nagmamahal kay Inday, ginagamit ng pangalan ni Inday, ginagamit ng pangalan ni Pangulong Duterte para pagkakitaan, kumita sila ng pera sa kanilang libro, sa solicit, at kung ano na pang kadyatahan na idamay yung mga anak nung mga nakabangga na gusto pa daw nila spread yung away doon sa school. Bullying yan. Okay? I think ang anak ni Jason Aquino, hindi ako nagkakamali, na-meet ko yung batang yun, napaka-inosente ng batang yun. Napaka-inosente ng bata, idadamay nyo sa laban. Ibig sabihin, mga duwag to, mga demonyo talaga. And another, anak ni Sir Jun Digamon, nakita ko yun. Okay, yung isa doon na nakakilala ko din, na akala ko tao, yung pala, sumanib na sa demonyo. Yung, kung tama yung pagkakakita ko doon sa video, parang there was a time na nakisakay siya sa sasakyan ni John Digamon, ni Palangga, John Digamon, na namit ko mabubuting tao. Ever since andyan kay Pangulong Duterte, nakisakay siya dun sa sasakyan, correct me if I'm wrong, if you're there, John, nag-video siya kasama yung bata. Okay? Yung, I think, young lady, bata, na sinasabi niya na ang batang ito ay mas abnormal sa kanya, ganito, ganon. Bakit mo idadamay ang mga batang inosente? Bakit nyo idadamay? Gusto nyo makipagpatayan? Hindi naman kayo uurungan nun. Pero idadamay nyo yung mga inosenteng bata? I hope makarating yan sa opisina ni Inday Sara. Ganito ba ang klaseng supporter na nakapaligid kay Inday, na pati mga bata tina-target nila? Di ba? Pati mga bata tina-target nila, 2 minor de edad. Tapos gusto nilang i-bully sa school. Hindi nyo kaya yung kalaban ninyo, tapos sa bata kayo pupunta. Pang-NPA yan. Pang-rebelde yan, mga kababayan. Hindi ganun si PRRD. Di ba? If you talk about what? We follow the lead of PRRD. Hindi ganan ang Pangulong Duterte. Mahal niya ang mga bata. Hindi hayaan ni PRRD na ibubuli ang mga bata. Nakita niyo si Kitty? Kung gaano si Kitty ginaabi-abi ang mga bata. Yung mga bata dyan na nakikita niya, binubuhat niya, ganyan-ganyan. Very mapagmahal siya sa bata. Tapos, eto, Kitty, eto kayo, mga Duterte family o siblings o mga tao niya, eto mga tao sa inyo sa likod, hindi nila pinlano. Talagang ginagawa na nila para sirain itong, sige, okay, makipagbardagulan kayo dahil, talagang ganun ang buhay eh. Nagkakainitan, di ba? Bardagulan tayo, di ba? Pero ang point, John, bakit ang inosenteng bata ay idadamay mo? Kung si Kitty, tama ka, no? Siya nag-comment. Kung si Kitty at Hanilet nga, binastos nila sa vlog nila, tama ka dyan. Medyo nakalimutan ko nga yung Palangga. So, yun lang yung sa akin. Siyempre, masakit yun sa mga magulang. Alam nyo na mga ang rebelde, nakita nyo yung mga mafia, di ba? Katulad nila Bangag. Katulad ni Lisa. Hindi nila nakayanan si Sheena. Sheena, makapinig, si distressed mother. Di ba? Hindi nila nakayanan. Kasi ang issue nun kay Sheena, alam nyo, hindi lang yung mere awayan ng mag-partner.
May ugat yun, flood control kasali doon dahil nahawak ni Sheena yung ebidensya na doon si Maynard Ngo, nandoon si Mac Builders, ito nga yung partner niya, si Francis Lloyd Tichua, malalim po yung ugat na yon. Anong ginawa ni Lisa Tanas? Para masaktan niya ang ina. Baka sakaling lumuhod si Sheena dahil kinuha yung mga anak niya. Kinidnap ni Lisa Tanas. Kinidnap ni Marcos, kinidnap ni Teddy Boy Locsin. Tignan mo kung matapang yung nahamon ko. Kung ako'y nagsisinungaling dito, ang tagal ko nang sinasabi, dapat na nag-file na ng case si Teddy Boy Locsin Jr. Hindi siya makafile ng case kasi alam niyang may kalalagyan siya dahil nag-facilitate siya ng pangingidnap ng 2 bata. So balik ako dito sa Team Alpotera. Eto yung ginagawa nila. Ako okay lang, murahin niyo ako, wala akong pakialam. Nagmumura din naman ako eh. Ganun talaga sa social media, matira matibay. Pero ako, sa tama lang ako. Ang minumura ko, halos yung mga demonyo sa Kaban ng Bayan. Pero yung idadamay ninyo, ngayon, I'm just talking to you mga palangga. I don't wanna talk to them. Dahil alam ko demonyo naman talaga sila. Kayo na lang na nagsumusuporta kay PRD. Tama ba? Na mag-away tayo, hindi nyo ako kaya. Tapos ang tatargetin nyo yung walang laban-laban? Well, ang gumagawa niyan, mafia. Kaya nga in-example ko si Lisa. Mafia at sindikato. Dahil hindi nila kayang, hindi nila ako kaya, o kaya ang tatay, sisirain nila yung anak. Nasaan ang fairness doon? Kung gusto nila ng fight, talaga, one-on-one, kung gusto talaga nila makipagpatayan, I don't know kung nandyan pa sa sahig, hamunin nila yung tatay. Total, matapang sila eh. Mag-set sila, o sige, magpatayan tayo dito sa kanto ng Duterte Street. Kung talagang matapang sila, bakit nila ang mga anak nitong mga naging kaibigan ko, naging kasama ko, at lagi dinidikit yung pangalan ko dyan na wala naman ako. But anyway, normal lang yan. Pero ang malupit dito, yung mga bata na walang kamalay-malay. It's up to you, mga kababayan. Tapos, yun na nga, ako, umaapila ako sa SMNI dahil mga kaibigan ko yung mga yan. Kung makalait, yung mukhang inodoro ninyong, ako manlalait talaga ako. Pero inuunahan nyo kami. Yung makalait dyan. By the way, SMNI, KOJC, hindi naman ako diktador. Pero para lang sa akin, bilang kaibigan, makakasira po ang isang bugaw at gorilya sa inyong hanay. Okay? Kung gusto nyong manatili at talagang nandito kami sa piling ninyo, kasi ako naman, mga kaibigan naman tayo, sana bigyan nyo ng leksyon yung gorilya, lalo na yung gorilya at ang bugaw. Yung gorilya na yan, na kung laitin na isang basura, na nangarap na ma-meet si Maharlika sa LA, pero hindi ko pinagbigyan. Ang nag-message pa sa akin yung si Chonky Lay, yung tinatawag din si Chonky R ba yun, yung nag-addictus. Siya pa ang niyan sa akin na imit ko daw si Gorilla. Alam mo, sabi ko sa mga friends ko, excuse me, hindi ako makikipagkita sa Gorilla. Ang pangit kaya sa picture kasama ko Gorilla. Hindi ako makikipag-picture. Kaya hindi ko minute yon. Alam nyo yan. Huwag kayo galing-galingan dahil kayo ang gustong makipag-meet up sa akin. Ako never, kasi wala akong plano makipag-picture sa mga pangit. Total, kung mamintas kayo sa totoong pangit like you, na sinasabi ninyo ang mga taga-Europa, nangyayabang, ganito, gano'n, ay kumukudkod lang ng CR. It's true na sila ay, I've met someone in Canada, si Ate Bebe Luz. Nagsimula sa pagkudkod, hanggang ngayon nagkukudkod, but it's their own business. Kasama niya yung kanyang asawang Canadian na napakabait. Namumuhay sila ng marangal, namumuhay sila ng malinis. Yung pinagkudkuran nila, ginagastos nila sa mga Duterte events, sa mga flaglets, sa kung saan-saan. Di ba? Huwag niyong lalaitin ang mga OFW na nagkukudkod, na nagbibigay ng buhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya sabi ko nga, ang aking mga palangga sa SMNI at sa kay OJC, sana wag kayong kasi nagre-represent yan eh. Nagre-represent po yan sa imahe ninyo. Di ba? Imagine niyo yung mga tao na imbis na manood ng show, tapos nakikita nila yung gorilla. Kahit ako, sa totoo, hindi na ako nanonood kapag may gorilla ako nakikita. So, yun lang yun. Ang sabi ng dito, ng mga double agent, pasikat ka talaga.
Hoy bakla, hindi ko na kaya magpasikat. Excuse me. Kaya ka nga nandito, di ba? Kaya ka nandito. Dahil dito yung palangga mo. Magkano ang sweldo ng kudkud sa Europa? Magkukudkud ako pag pumunta ako dyan. Di bali magkudkud kung ang kita naman ay $100, €100 per day. Sabi ni Emilita. Di ba? Namit ko yan sila. Kasi, mga kaibigan ko yan sila ka Eric, nakikita ko yan. I mean, yung mga sila Anton, nakikita ko sila. So, I hope wag kayo ma-taint ng inyong reputation pagdating sa amin. Kaming mga organic, ika nga. My God, €25 per per good. Oh, sinong gusto kumudgod sa Europa? Magsama na tayo doon. Magsa-sideline tayo. Alright? Ngayon, here's the moment. Okay? Ang daming insecure sa'yo, sabi ni Gisa. Alam niyo, sabi ko nga sa friend ko, alam mo, ipinanganak na ako na kahit saan ako magpunta, may insecure talaga. Kaya magtinda ako sa palengke, may na-insecure. Kaya sabi ko nga, alam mo, di ba tanong ko, sinabi ko sa inyo, nung bata pa ako, high school actually, mga first year, second year, tinanong ko yung nanay ko, bakit pa nagagalit sa atin si ganito, si ganyan? Ay sa amin, ganyan-ganyan. Eh wala naman tayong yaman. Ang sagot lang